lumod po tayo at bigay galang sa Panginoon sa katawan po ng ating mahal na po Konsenso. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Kung hindi siya mararamdaman, paano siya pagtitiwalaan? Kung hindi siya kikilalanin, paano siya makikilala? Kung hindi siya pagtutuunan ng pansin, paano siya lubos mapapakilala, makikilala, at magpapakilala? Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Eklesiastiko, anak ko, sa buong buhay mo'y lagi mong aalagaan ang iyong sarili at huwag kang kakain ng anumang makapipinsala sa iyo. Sapagkat hindi lahat ng pagkain ay makabubuti sa lahat ng tao at hindi rin masasarapan ang lahat ng tao sa lahat ng pagkain. Huwag mong hangaring matikman ang lahat ng pagkain at huwag kang magpakalabis na sa anumang ihain sa iyo. Na kapag kakasakit ang pagkain ng labis at ang katakawan ay nauwi sa sakit ng tinga. Buhay po ba ang Diyos? Marami nang namatay sa katakawan, iwasan mo ito at hahaba ang iyong buhay. Nakita niyo po, gumanyan lang. Sapagkat dinulog po, yamang hindi po ako nakapagbukas. Kung ano po yung dapat, yun po ang pabuksan nyo. May nakasipi po, subalit hindi yun ang binuksan. Gumanyan po, di po ba? At pagkatapos tinuran, yan na anak. O, yun po binasa. Kumisan, pag nagpayo ka, may dudulog sa'yo, pagpapayuhan mo, ano isasagot pa? Ko? Para pala akong tinutok sumagalit ba't yung pa sinasabi sa akin yun ang aking hilig. Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan naman, akala ng tao, pag binabawalan mo, galit ka lang sa Kanya. At kung minsan, di maunawaan, ikaw pa ang pagtatampuhan. Ngunit ang tunay na nagmamahal, hindi nga ba't ang lahat na ikabubuti siyang hinahanap para ibigay sa minamahal? At yan po ang Ama. Hinahanapan niya ng lahat ng kaparaanan ng mga anak niya upang mabuhay silang masaya, mabuhay silang maligaya, mabuhay silang may sigla, at mabuhay silang kasiya-siya ang damdamin nila. Kaya nga, kung tunay mong mahal ang sarili mo, makinig ka sa Diyos Amang totoo. Buhay ba ang Diyos?
At uulitin pong muling babasahin sa inyo upang sa gayon mapatutuhanan ninyo na ang Ama iba-iba ang paggamit niya sa tao at lahat ng tao ay hindi basta-basta gusto mo, eto na, susunod ka dahil gusto ng sarili mo. Sapagkat kung sarili mo lang ang may gusto, anong kakayahan at karunungan mo? Kaya't may karunungan ng pangtao at may karunungan sa hindi pagkatao ang nagbigay at di tao ang nagbabahagi. Kaya't kung ang karunungan ay mula sa Ama, mahirap unawain ng tao. Kaya't ang Espiritu ang magpapaunawa at yun ang patuto na kapag taglay mo'y banal na Espiritu, naunawaan mo ang kalooban ng pinagmulan ng banal kaysa pinagmulan ng masama. Buhay ba ang Ama? Kaya kung lahat lang ng tao ay may taglay na banal na Espiritu, walang magkakahirap-hirap ng pag-iisip. Walang magiging masamang isip. Walang maninira na kapwa ay sinisira. Buhay ba ang Ama? Igalang mo ang manggagamot mo ng marapat sa kanyang katungkulan, sapagkat ang Panginoon din ang may likha ng tungkuling iyan. Ang karunungan ng manggagamot ay mula sa kataas-taasan. Pinahahalagahan siya at ginagantimpalaan pati ng mga hari. Dahil sa kanyang karunungan, marangal siyang nakahaharap kanino man at iginagalang siya pati ng mga may kapangyarihan. Ang Panginoon ang nagpatubo ng mga halamang naigagamot, kaya't ang mga ito'y di kinaliligtang gamitin ng matalinong tao. Hindi ba't minsan ang tubig na mapait ay naging tubig na inumin sa pamamagitan ng isang pirasong kahoy? Upang makilala ang kapangyarihan ng Panginoon, may mga taong pinagkalooban ng tanging karunungan upang magamit nila ang mga kahangahangang bagay na nilikha ng Diyos. Sa gayoy, pupurihin siya ng lahat at papupurihan siya ng tao. Sa mga bagay na iyan, kinukuha ng parmasyotiko ang mga gamot na ginagamit ng manggagamot sa pang-ampat ng sakit at pananauli ng kalusugan. Ano pat hindi matitigil ang paggawa ng Panginoon na siyang nangangalaga sa kalusugan ng tao sa buong daigdig. Anak ko, kapag nagkasakit ka, huwag mo iyong ipagbaliwala at ipagwalang bahala. Dumalangin ka sa Panginoon at pagagalingin kaniya. Pagsisihan mo ang iyong mga kamalian at magbagong buhay ka. Linisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. Mag-alay ka ng kamanyang at ng handog sa pagkain ng abot ng iyong kakayanan. Pagkatapos, magpatawag ka ng manggagamot. Ang Panginoon din ang may likha ng tungkuling iyan at huwag mo siyang paalisin pagkat kailangan mo siya. May mga pagkakataong sa kamay niya nakasalalay ang buhay mo. Dadalangin din siya sa Panginoon na sa patnubayan upang mapawi ang kirot, mapagaling ang iyong karamdaman at mailigtas ang iyong buhay. Magkakasala laban sa Panginoon ang isang tao kung hindi siya susunod sa kanyang manggagamot. Hindi katang-isip ang tinuturan sa inyo sa tuwina sa dakong ito upang maging maliwanag sa inyo ang lahat, binaybay ngayon at binasa. Ngayon, sa dalawang pagbasang binahagi sa inyong kaukulang nararapat unawain, tanungin nyo ngayon ang sarili nyo, ano ang gawain ito at sinong nagkaloob sa gawain ito. Kaya't kung ang tao'y totoong mananambahan at totoong kilala ang Ama, dapat alam nila ang mga salita at aral niya. Sapagkat walang magdudunong-dunungang tao para sumikat lamang siya at pakikialaman niyang buhay ng kapwa-tao niya para maggaling-galingang manggamot siya. Subalit kung kalooban ng Ama at ginustot ni loob na siya gamitin na hindi siya makatutol, walang magagawang sinumang may kapintasan na mamimintas at namamarali ng kapwa. Mga minamahal,
kay buti ng Ama. Lahat ay gawa niya, kaya't nakatatalim at nakasusunod ang mga gumugusto dahil dinadama siya at kinikilala at ninanasa nilang siya'y sundin. At ang bawat nakikisa at totoong nakikipagkaisa ay nakikinabang man din. Subalit, paano nga lahat ay makikinabang? Lahat nga ba'y totoo at tapat na nakikinig, sumusunod at tumatalima? Yaon ang tanong na maliwanag sa tao. Kaya't kung magkamisan, magtatanong ang tao, bakit ikaw pinagaling, bakit ako hindi? Namimili lang siya. Bakit anong karapatang mamili ng tao para pagilingin at mapagaling ang gustong pagalingin? Kailanman ay walang tunay na manggagamot at walang manggagamot maliban ang tunay at tapat na amang nagmahal, amang bumuhay, amang tagapagpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Kilalanin at isuko ang sarili, tanggapin siyang buong buo mula ulong gantalampakan, papasukin niyo siyang tuwiran sa pamamagitan ng kanyang espiritu, mararamdaman niyo at malalaman ano bang hiwaga na mayroon siya. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, kung tapat at totoo ang pagtitiwala ng tao, anong unang hakbang na kanyang gagawin kung siya'y mayroong hinihiling? Tanggapin ang magbibigay ng kanyang kahilingan, sukuan ang magbibigay ng kanyang kahulagpusan, ibigay kung anong nararapat niyang kahilingan, ano yoon ang magpakababa at sa kanya'y magtiwala. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Pinakamahirap pigilin ang gusto ng bibig. Ngunit, ipagpalit mo ang gusto ng bibig mo kung ang kapalit ay kagalingan. Pinakamahirap pigilin ang damdamin mong sumisikal na damdamin mong pagkatao. Ngunit, tanggapin mo espiritu, pipigilin niyang damdamin mo bilang tao at mangingibabaw ang kalooban ng Ama sa iyo. Buhay ba ang Ama? Pinakamahirap ang gawin mo lamang ang iniisip mo. Subalit, kapag ang ginawa mo ay ang iniisip ng Ama para sa iyo, mahirap man sundin, may pakinabang naman. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung may malawak kayong pangunawa, may maganda kayong pandama, masasabi ninyo, oo nga, bakit ko ba hindi pagpapalit ang gusto ng sarili ko kung ang kapalit naman ito'y ginhawa at lakas ko? Sapagkat ang Diyos Ama ko ang sinunod ko, susundin niya rin ako. Buhay ba ang Ama? Kaya't habang nabubuhay kayo, kung tuwirang Ama'y kikilalanin nyo, may ituturo siyang karunungang di kayang ituro ng tao at may bibigay siyang lakas at tibay na matutulan nyo ang gusto ng sarili nyo. Sapagkat ang gusto ng tao ay pagkataong pansanlibutan nito, ngunit ang gusto ng Ama, pangsanlibutan at pangkaharian, kaya't parehas makikinabang kaluluwa at katawan. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Sapat na ba ang binahagi sa inyo upang ang gawain ito'y masuri ninyo? At kung papaano ang gawain ito ay di taong nagtindig, nagpalago at nagpalawak. Sapagkat kung ganang pagkatao'y anong dunong, anong karunungan? Sapagkat kung ganang pagkatao'y anong mapapala ng bawat isa sa inyo? So balit dahil hindi nga ganang pagkatao, ang gumugusto't totoong tumutupad, makikinabang, naganap. Sumainyong kapayapaan,
mga minamahal. Mahirap pag pinagsuri mo at sinuri mong ganap. Oo, at dahilan at katwiran ng tao, sadyang nagkakasakit ang tao, di magpagamot ekat mapagaling. Tama, sadyang ang tao ay nagkakasakit. Subalit kung kaya ka nagkasakit sa sakit ng loob mo, sa sakit ng kalooban mo, sa sakit ng damdamin mo, at sa gulong isip mo, kasalanan mo yan. Subalit, kung kaya ka nagkasakit sa katigasan ng ulo mo, kasalanan mo yan. Ngunit kung niloob ng Ama na sa kabila ng sinusunod mo ang tuntunin at batas niya, ibig niyang sabihin lang sa'yo, pinatupad ko ito anak ko, pagtiwalaan mong lubos ako, yamang ako'y sumasayo, may gagawin akong imposible sa'yo upang pakilalang lubos mo ako at makilalang lubos ng kapwa mo tao. Kaya't magkaiba at kaiba ang nagkakasakit na sa sakit ng ulo at damdamin niya, doon siya ay may sala at siyang gumagawa mismo sa sarili niya at ang katigasan ng ulo at kalooban niya. Kaysa nagkasakit na niloob para patatagin lang lalo at para pasubali nga, lalong may mapakitang hiwaga sa kanya. Kaya nga't magkakaiba ang sinasapit at tinatamasa ng tao. Ngunit ang pinakamahalaga, ang sinapit mo'y kalooban ng Ama upang lalong tumatag ka hanggang maibigay ang kalayaan mo at mapahiwatig mo sa kapwa-tao. Higit pala siyang dapat kilalanin at lalo siyang sambahin sa katotohanan upang lalo mo mapagtibay sa sarili mo. Isa lang ang Diyos mo, isa lang ang buhay mo. Kaya't siya lamang ang kilalanin mo, siyang bubuhay habang gusto kang buhayin sa mundo. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Hindi masama ang magpagamot kung saan nyo nasang magpagamot. Ang tinuturan sa inyong maliwanag. Sundin nyo ang tunay nyong manggagamot. Walang dilit iba. Ang di nyo nakikita, ngunit nagagawa sa inyo ang dapat at marapat. Bibig, ngala-ngala, lalamunan, yung throat ninyo at esophagus. Sino nakakakita niyan? Yung throat ninyo at esophagus, sino nakakakita niyan? Kahit inganga ka ng inganga, hindi makikita yung throat ninyo at esophagus. Tama baga? Yung gulong-gulungan ninyo at lalamunan, at ang inyong tilaukan, siya lang masisilip dyan. At ngala-ngala. Tama baga? Ngunit ang Ama, pati bitukan nyo nasisilip niya hanggang loob. At ang laman ng puso nyo hanggang loob, alam niya kung tumitibok ang isa man lang ugat at hindi tumitibok. Kaya, bakit hindi ka magtiwala upang lahat ng hindi tumitibok sa iyo maganda ay mapatibok niyang maganda? Buhay bang Ama? Mapaandar niyang maganda, mabuhay niyang mainam. Sapagkat, mapapatotohanan niya, tandaan mo anak ko, habang bubuhayin kita sa iba't ibang pamamaraang kay dali at kay gaan, na hindi ka masasakitan at mabubutas ang bulsa at magkakabaon-baon sa utang, pwede ko at maaari kong ibigay sa iyo yan. Subalit, kung di ko nakalooban, maubos man ang lahat mong yaman, wala ka ng buhay na makakamtan. Kaya't habang may buhay, pahalagahan nyo ang nagbibigay buhay upang ituro sa inyong lahat ng karunungan na di kayo mahirap at masasaktan. Sino man ang gusto nyong manggagamot na tunguhan, ang mahalaga, kilala nyo at nakikilala nyo ang tunay na manggagamot na gagamitin lamang ay kapwa nyo. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay bang Ama?
Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil totoo siya. Totoo. Dapat siya'y kilalanin na. Buhay ba ang Diyos? Kaya saan nyo man gusto, malaya kayo. Ang mahalaga, sa kalayaan nyo'y huwag kayong maligaw at magkasala, at sa kalayaan nyo, patuloy niyong damhin at madama, Diyos Ama. Sa dakong ito, hindi sasambitin at sasabihin sa inyo, manahan ka rito, kundi ang sasambitin at sasabihin sa inyo, manahan ka sa liwanag at nang makita mo ang liwanag ng buhay. Manahan ka sa Diyos ng katotohanan at nang makamtan mo ang katotohanan mong kaligayahan. Manahan ka sa hindi mo nakikita upang may maipakita siyang hiwaga sa iyong buhay. Kaya't manahan kayo sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. At ang pasubali naman, kung tunay niyong taglay ay banal at anak at Espiritu Santo na mula sa Ama, tandaan ninyo, di nyo rin malilimutan ang dakong ito, sapagkat tinuro sa inyo kung paano kumilala at naituro sa isip nyo kung anong kikilalanin at makikilala ninyo ang dapat nyong kilalanin. Kaya't kapag nakilala nyo siya, mamahalin nyo ang kapwa nyo. Kaya't kung mahal nyo ang kapwa nyo, sino pa pararatang at bibintangan nyo? Wala na, sapagkat kapwa, iisa kayo, isang damdamin kayo. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang sa iyo'y paghahandog na mainam. Buhay ba ang Ama? Puso mong binigay mo, pinaghari mo siya, madarama mo sa kaloob-loban kung sino siyang Ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, nawa, nakarinig ang may pandinig, at ang wala pang narinig, nawa, isang araw, makarinig din ng kanyang tenga, na di lamang ang salita ng kapwa niya, kundi ang salita ng Ama, ang napagnilayan niya. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyanam, nekkarameneyanam, nekkarameneyanam. Buhay ba ang Diyos? Kapag mahina ang pangunawa mo at kulang ka sa pangunawa, maliit na katagang salita, hindi man lubos na nakakagalit, di man lubos na nakakangit-ngit, magngingit-ngit, nagagalit ka. Subalit, kahit na mahaba ng salita na nakakagalit, nakakangit-ngit, nakatawa ka pa. Sino kaya ang maganda ang pakiramdam at nakikinabang sa magandang pakiramdam? Yung nagingit-ngit o nakatawa? Huwag lang tawang aso at parang tawang halimaw. Buhay ba ang Diyos? Na ibig sabihin parang tawang pakunwari. Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ngayon, ano ang gusto ng tao? Pera po eka. O sige, binigyan kita ng laksang pera, binawi ko naman ang buhay mo. Ano ngayon, napala mo? Kaya nun dapat unahing hilingin, buhay. Buhay. Buhay na, kaaya-aya na nagagawa mo ang kalooban ng Ama. Hindi yung lagi mong hinihingi, pera, lupa, bagay, pagkain. Oo, binigay ko na lahat sa iyo yan ngayon. Bukas wala ka, aanin mo yan. Kaya dapat kauna-unahan, Panginoon ko at Diyos ko, ang buhay na pahiram mo, magamit ko sa katotohanan mula sa iyo, at nawa ang mga pinagdaraanan ko'y huwag masubukan mo ako, kundi lahat ng ito, makasama kita, kasamang nakakahulagpos ako, dahil Diyos ka na Diyos kong sinasamba ko. Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang Ama? Sapagkat kundi sa Kanya, wala ka. At kung wala siya, paano ka? Kaya pangunahin, dapat siya ang sa iyo muna. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. At di ito magaganap at di ito makakamtan ng tao kung sariling isip niya, sariling damdamin niya ang nangunguna sa katawan niya. Natutupad, nagaganap lamang ito kung may nangunguna sa kanya yung di niya nakikitang banal na espiritu. Tingnan nyo nga ang katabi nyo kung anong nasa kanilang espiritu. Nasuri nyo ba kung ano? O sa sarili nyo? Kapag ang tao'y nagmamaang-maangan, pagharap niya yung kapwa niya, mabait, pagtalikod kung ano sinasabi, anong espiritu meron siya? Anong wika ng Kristo? Mapagpaimbabaw ang gayong klase at uring tao. Tama ba? O paano kang banal na espiritu nasa iyo? Kaya mismo kayo, kaya nyo suriin, ano na ba damdamin nyo? Nasaan na ba kayo? Sinong nasa inyo? At paano kayo ang sarili nyo kung mismo kayo ang manloloko sa sarili nyo? Buhay ba ang Ama? Kaya anong sasabihin nyo? Ayaw kong dayain ang sarili ko, ayaw kong lukohin ang sarili ko sapagkat ako mismong mawawalan sa aking panloloko. Kaya ikaw mismo, hanapin mo ang magpapasaya sa iyo. Sino kaya siya? Pera? Bagay? Pagkain? O Diyos ko? Diyos mo rin. Alam kong may magagawa ang Ama. Yan, bulaklak na una. Alam kong may, kasi walang kasunod na bagay. Ngunit tandaan nyo, bulaklak na turingan, bumubukang lubusan. Kapag ya'y nasilayan nyo, kung paano bumuka, makapangyarihan kayo. Subalit di nyo masisilayan kung paano bumubuk at di nyo mababantayan, ibig sabihin may Diyos na makapangyarihang nagpapabuka sa kanila. Kaya habang hawak nyo ang bulaklak na iyan, sabihin mo, Panginoon kong Diyos na nagpapabuka ng bulaklak, buksan mo rin ang isip kong makaunawa ako. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kay buti ng Ama, may ginagamit pa rin sa inyo, kapwa-taong naririto sa lupang ibabaw na tinatahanan nyo. Bagay bulaklak man na kailangan ng tao at di kailangan na binabaliwala lamang ng iba. Kaya nga, mapapalad ang nagpapahalaga sa anumang nakamtan ay nasisiyahan sila sapagkat damang-dama kung paano ang may kumalinga at mapapahalagahan sila ng Ama. Alam kong may
magagawa. Kaya binigay mo, babalik ng higit pa rin sa'yo. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Pag may nasira kang damit, dadalin mo ba sa mekaniko? Hindi ba dadalhin mo sa modista? Pag ang nasira mong damit ay pantalon, dadalin mo ba sa nananahinang bestida kung di niya alam ang pantalon? Kaya, lahat ng alam mong nasisira, nababagay iyan sa tunay na gumagawa. At siya ang amang dakila, lahat ng nasirang pag-iisip ng tao, mabubuo niya at magagawa niyang linisin at baguhin. Kaya siyang dapat lapitan ng maayos man din. Buhay bang Ama? Gayon din ang katawan. Sapagkat siya ang tunay na nagbibigay kalakasan. Kaya't kapag ito'y nanghihina, hindi mo pwedeng puntahan si Pedro lamang. Kailangan puntahan mo una siya bago si Pedro. Sapagkat maaring gamitin niya si Pedro para sa'yo. Kaya ang wiwikain mo, Ama, ituro mo kung sino ang marapat na gawin kung tupdin na lalapitan. Sa madaling salita, tulay-tulay lang yan. Para-paraan lang yan. Kung papaano ang dagat ay dumadaloy ang tubig, kung saan natutungo yan, ang ilog may pinatutunguhan din at ang sapa. Subalit ang tunay na pinagmumulan ng tubig, ang Diyos amang dakila. Kapag wala siyang ibinabat, wala siyang pinasibol, walang makikitang tubig sa lupa. Sa makatwid, ang lahat nga'y sa Kanya nagmumula. Yaong mahiwagang magawa ng tao sa lupa, kaya't ilagak niyo sa Kanya't Kanyang-Kanya ang kahimalaan upang kayo'y makatanggap ng hiwaga. Sabi ng Bisaya, hiwaga at himala. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Suriin niyong ganap ang sa inyo'y narinig. Tantuin niyong lubos ang sa inyo'y napakinggan. At upang diwa niyo'y makaunawang tuwiran, tanggapin niyong magbibigay ng kaunawaan. Sa gayon ang karunungang wala sa inyong katawan, makakamtan niyo rin yaan. Sumay niyong pagpapala, mga minamahal. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay bang Diyos? Nasira ang iyong refrigerator, dadalhin mo ba sa gumagawa ng sasakyan? Saan mo yung dadalhin? Sa manggagawa ng refrigerator mo. Sa makatwid, mga minamahal, kung ang nawawasak sa inyo'y kaluluwa, saan nyo ito dadalhin? Sa nagbibigay lakas sigla ng kaluluwa at katawan upang makinabang man din sa wakas ng buhay. At walang ibang magbibigay niyan, banal na espiritu mula sa Diyos Ama at Diyos Anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Kaya't kapag nakatagpo ka ng totoong tao, tapat na nagmamahal sa iyo,
masasabi mo, sadyang buhay ang Ama, dahil kaysa't magkaysa kayo, damdaming totoo siyang natamo ninyo. Tandaan ninyo, di man ninyo kaano-ano, kapag lubos nagmahal kayo at minahal kayo, madaraman yung totoo at tapat na pagmamahalan sa mundong ito. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Dahil tapat, totoo ang Diyos. Kasi sabi, mag-relax, mag-release. Ano? Teka po. Hindi nakakamatay yan. Pero ito Kaya, hingang malalim. Pagkagising nyo sa umaga, kahit matanda na kayo, di makapag-exercise, humarap kayo sa silangan. Pag sumisikat ang araw, exercise na inyong puso. Tsaka exercise na inyong isip. Tumingala kayo sa langit, tingnan niyo yung langit, huwag niyong isipin si Pedro at si Juan, si Pera. Buhay ba ang Diyos? Hingang malalim. Sige. Pahingi isang basong tubig. Subalit kapag nakaharap ka doon sa silangan at gumaganyan ka, kada hinga mo, pera. Wala akong pera. Walang hiya si Pedro. Walang hiya si Petra. Walang hiyang pusa yan. Walang hiyang demo. Lahat ng walang hiya, nakapasok sa puso mo, paano luluwag ang pakiramdam mo? Buhay ba ang Diyos? Kaya pag huminga ka ng malalim, sasabihin mo, Panginoon, maghari ka sa akin. Pangunahan niyo po ako sa isip at damdamin nang sa gayon, pagkatapos kong ito'y gawin, iba na ang saki, kaisipan at pakiramdam. Buhay ba ang Diyos? Hindi ko matanda na po kung mga pinagsasabi mo. Paano ko po matatandaan yung mga sinabi mo na itinuro mo? Hindi ko nga po matandaan. Kaya mamaya, di ko na po matandaan yan. Limot ko na. Hindi mo man matandaan ang sinabi. Tandaan mo lang yung tinuturo sa'yo. Magagawa mo na yan. Buhay ba ang Ama? Tama ba ang alin? Magpatawad ka. Magpakawala ka. Magwawala po ba ako? Hindi. Pakawalan mo. Kumbaga sa basura, pabayaan mo nang lumabas at nang masunog na. Tinatago mo doon sa loob ng bahay mo, kabaho-baho na, nakatabi pa yan, ilabas mo at sunugin mo. Alin ba po ang bahay? Yung puso mo. Kung wala kang puso, patay ka. Buhay ba ang Ama? Ano po? Tama ba? Mali? Saan ba nananahan ng Diyos? Dito. O sa buhay mo? Doon. Kahit saan, naroon siya. Subalit pangunahin sa katawan ng tao. Dapat at marapat. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sinabi mo, nagpatawad na po ako. Huwag ko lang siyang makikita, baka mapatay ko. Paano mo pinatawad yun? Ayaw mo makita. Ang nagpatawad, kahit nayakapin mo, magagawa mo. Dahil napatawad mo siya. Subalit kapag ayaw mo makita, ayaw mo makaharap, ayaw mo makausap, di totoo yun. Sino dinaya mo? De puso mo, hindi lamang bibig mo. Sino nahirapan? De ikaw, loob mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, pangunahin, pakinggan nyo ang awitin. Sabi, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ.
His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Paano mo sinasabi yan? Eh, hindi mo pa inaangking malakas ka. Hindi mo pa inaangking mayaman ka na. Kahit wala kang yaman sa sanlibutan, mayaman ka lang sa pananampalataya, ligaya ng puso mo, nasa iyo na. At nang maligaya ka na at sumaya ka na, hindi mo alam, labis-labis na pala ang mga kayamanan mo dahil hindi kayang bayaran ng salapi ito. Kaya sa iyong pag-ibig sama, sa iyong pagkilala sa Kanya, sa pananampalatayang tapat mo, hindi mo alam, dumarami ang wala ka. Alin? Kaibigan, kapatid, alin? Kabuhayan na hindi mo man hiniling, dumaratal. Ang alin? Tulad ng bulaklak na ito, hindi man hiningi, naibigay dito, pinamahagi sa inyo. Yan ang kabuhayan, pinibigay ng Ama, pinamamahagi ng Ama, kaya humingi ka at ika'y bibigyan kung wala ka. Kaya lamang ang wika niya, anak, sa paghingi mo naman, dapat makita ko masaya ka. Eh, humihingi ka na kasi bangot ka, umiiyak-iyak ka pa. Eh, humihingi ka, nagdaramdam ka, nagtatampo ka, at inis na inis ka. Paano kitang bibigyan niya ng higit sa kailangan mo? Kaya bibigay ko para kakainin mo mamaya. Kasi awang-awa na ako sa iyo eh. Bukas din na kita bibigyan kasi sawa na ako sa iyo eh. Buhay bang Ama! Buhay bang Ama! Mga minamahal, katotohanan, kapag may nawala, manalig kayong may ibabalik. May makikita. Sapagkat kapag may tinago, may hanapin. Pag may binulsa, may dukutin. Pag may tinanim, eh tanim ka ng tanim, mapait na buto pala, anong aanihin mo? Kaya magtanim ka ng matamis na buto upang kapag nagbunga, maluwat man ito bago nagbunga, pakinabang mo'y masarap din. Buhay bang Ama, mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Kaya nga sinabi, kung may tinanim kayong kamote, pag may nanghingi sa inyo, at hindi kayo nagbigay, lumalago ba, gumagapang ba yung baging niya? Hindi, tumatanda lahat ang dahon niya. Subukan mong mamigay, usbong ng usbong, usbong ng usbong, suhol ng suhol, gulapa ng gulapa, gatoy ng gatoy, gapang ng gapang, pati lalim, may bunga siya. Kaya ibig sabihin, ang taong mapagmahal, mapagbigay, Ama man din ang nagpapalang tuwiran. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya kung totoo sa puso ninyo, ang pagbibigay sa binigyan ninyo, ang balik ng Ama'y higit na galak pa ito. Kaya lagi niyong tatandaan, walang lugi at nalulugi sa pagkilala sa Ama. Sapagkat habang kinikilala mo siya, yumayabong ang pangunawa mo, lumalawak ang unawa mo, tumatatag ang pananalig mo. Kaya't nang nakamtan mo ito, sumaya ang buhay mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila nga ba ang Ama? Dakila nga ba siya? Kung dakila at tapat ang Diyos, panaligan nyo lahat ng aral at salita niya. Tanggapin mo lamang, paniwalaan mo lamang, matutupad, magaganap sa iyo. Ayon sa pananampalataya mo, tao. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Kumusta ka na?
Ah, okay na. Hindi ka ba dilalagnat pero pakiramdam mo mainit, ano? Kasi tumaas kanina eh. O ngayon ba, okay na? Eh, ba't mo naman alaman eh kapo, kunting? Eh, sino ka naman para nasuri ang dugo? Eh, hindi mo ba naramdaman yon? Kaya, masakit po yata ito ko. Masakit po yata ito ko. Eh, kung wala kang alam, eh, takbo mo ka, takbo. Tinagtag, poto, ang ugat. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, iba't iba ang kaparaanan ng Ama, iba't iba ang dahilan ng magkakasakit at pagkakasakit ng tao. Subalit sa iba't ibang paraan man, tiwala mo'y ibigay, siya man din ang mangingibabaw. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tatanong, di kayo magtatanong, walang katanungan, sige, magsuwi naman din. Mga minamahal, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo. Ang unaway patuloy na lumawak sa kaisipan nyo at patuloy kayong maghanap ng matuwid at totoong salita at aral ng Ama. Kaya't sa bawat araw, magsikap at magsumakit kayong maghanap ng liwanag. Bukas, dagdagan ninyo ang inyong nalaman at natutunan ngayon, padagdag ng padagdag, aapaw din yan sa isipan. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Wala kayong tanong, di kayo magtatanong. Tayo na sa Antipolo. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Kailan may di kayo iwan, kailan may di kayo maiiwan, kaya't huwag kayong mang-iiwan. Ang Ama lamang sa inyo'y panahanin, ang Ama lamang sa inyo'y tupding gawin, kanyang mga aral na nagbibigay tunay na sa inyo ay kaliwanagan. Habang buhay, kayo ay magsaya. Habang buhay, kayo'y lumigaya. Habang buhay, Ama'y tanggapin tuwina. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Mahal na mahal kayo ng Panginoon.